What's up, KG? At welcome back sa ating channel. So, ngayong araw na to, nandito tayo sa Bitpinas. Ang kulit lang nito nga post nila na to, no? At siyempre gusto natin pag-usapan to, lalo-lalo na baka mamaya maging biktima rin tayo nito, no? Lalo na dun sa mga nagpipi-to-P, no? So, kailangan alam natin kung paano ba nangyari yung dati natin na ibalita na rin natin to sa inyo, no? Yung nang-scam ng $60,000 dollars. So, tingnan natin kung paano ba yung nangyari. So, naalala nyo pa ba yung scammer na yung nakalang hindi matitrace yung P2P transaction niya sa blockchain? So, ito yung mga nangyari daw. No? So, 3.7 million pesos pala yun. So, ang context, the scammer claimed it was fake crypto but blockchain showed the funds were real and quickly moved to another wallet. So, nilipat niya. So, ganito yung nangyari, no? From July, the suspect met the victim received a 60,000 USDT via P2P transaction. The scammer claimed that the victim sent fake crypto but blockchain records showed that the transaction was legit. Sunod naman, the scammer demand, nung 24 naman, nung 22 to eh. Tapos nung 24, the scammer demanded 200,000 PHP to recovery token fee. No, hiningan pa. The scammer also asked for another 200,000 PHP for wallet top-up fee. Tapos noong 28, no, the victim set a trap from CCP complex sa Pasay City after confirming from blockchain records that the scammer is doing fraud. The scammer wanted to extort the victim for another 200,000. Grabe, nabitin pa siya doon ha. The victim performed citizen arrest and brought her, also babae, no, to police at 11:35 p.m. No. So, grabe, imaginein mo, no, may mga milyon-milyon piso na involved na, no, P2P transaction, crypto yung ginamit. So siguro, nasa isip siguro ng scammer, okay lang, blockchain naman yan, anonymous naman ako. No? Pero dun siya nagkamali. Dahil ang blockchain, hindi ibig sabihin na invisible ka. At sa isang kaso na may tinatayang 3.7 billion na talagang malaking pera, no? Ang blockchain transaction ay nagiging bahagi ng trail na maaaring gamitin para sundan talaga yung galaw ng pera. So yung ending, ang scammer mismo yung naharap talaga sa kasong estafa at extortion. Pero bago tayo mag-conclude na kaya pala madaling mahuli ang crypto scammer, may importanteng lesson kasi dito, hindi magic yung blockchain tracing. At hindi rin ibig sabihin nito na kapag may crypto transaction automatic, alam na agad kung sino ang tao sa likod nito. So paano talaga ito gumagana? So yun yung pag-uusapan natin. Tungkol sa pagiging anonymous. So anonymous ba talaga ang crypto? Ito yung isa sa pinakamalaking misunderstanding tungkol sa cryptocurrency. Marami kasi tayo nagsasabi kapag crypto kasi anonymous. Pero mas accurate sabihin na maraming public blockchain o pseudonymous, hindi completely anonymous. Ano ibig sabihin kapag gumawa ka ng Bitcoin wallet, halimbawa, hindi nakalagay ang blockchain, hindi nakalagay sa blockchain, Juan de la Cruz send 500,000 pesos. Ang makikita mo sa wallet address ay transaction records. Kaya wallet A send crypto to wallet B, makikita yung transactions, makikita yung kung kailan nangyari, makikita kung magkano. At depende sa blockchain, siyempre makikita rin yung mga history ng wallet. Pero hindi agad makikita yung tunay na pangalan ng owner. Diyan pumapasok yung challenge eh. Ang blockchain ay parang ledger na transparent. Pero yung tanong, sino yung may-ari ng wallet? So, paano nagiging traceable? Dito nagiging interesting yung blockchain investigation. Sabihin natin may scammer na nakatanggap ng crypto mula sa biktima. So, hindi ibig sabihin na pagkatapos siyang matanggap yung pondo, nawala na yon. Kung public blockchain ang ginamit, maaaring makita ang movement ng asset. Yung wallet A, papunta sa wallet B, papunta sa wallet C. At pagkatapos maaaring mapunta sa isang exchange o service na may identity verification requirements. Doon na maaaring magkaroon ng tinatawag na linking point. Kunwari, blockchain address, papunta sa transaction history. Transaction history, papunta sa exchange deposit. Exchange deposit, papunta sa account information. So, hindi ibig sabihin na isang click lang ay makikita na agad yung pangalan. Pero kapag pinagsama ang blockchain records, transaction timestamps, screenshot, P2P records, community records at mga impormasyon mula sa relevant platforms o mga investigators, mas nagiging possible na makonect yung digital trail na isang real-world individual. At ito yung dahilan kung bakit maling mindset ang crypto yan, kaya hindi ako mahuhuli. Isa sa mga interesting na bahagi ng kaso na to yung claim na fake crypto raw yung involved sa pondo. Pero kung yung blockchain record ay nagpapakita ng actual digital asset na pumapasok pagkatapos ay mabilis ding naililipat sa ibang wallet. So, ibang usapan na yun. At dito dapat maging mas maingat tayo. Hindi porket may transaction sa blockchain, automatic na proven na yung buong scam.
kailangan pa rin natin tingnan yung mga complete evidence. Ano yung agreement? Ano yung sinabi ng parties? Saan ang galing yung pondo? Ano yung mga pangako? Ano yung mga actual na nangyari? At sino talaga yung may control sa wallet? Dahil yung blockchain ay isang piece of evidence, hindi ito automatic na buong kaso na. So bakit mahalaga naman yung P2P? Bakit ba dahil ginagawa yun? So ang P2P kasi ibig sabihin ay peer-to-peer. Direct na nagkakaroon ng transaction between users, kadalasan facilitated by crypto platform. Popular ito at saka dahil convenient, no? Pwede kang bumili at magbenta ng crypto gamit yung local payment method. Pero dahil may mga human elements sa P2P, may mga risk doon. At ito yung isa sa mga pinakamalagang bagay na dapat tandaan. Huwag basta magtiwala sa screenshot. Kung may mga nagpadala ng payment screenshot, huwag agad basta isipin na successful lang transaction. Siyempre dapat i-check din yung mga actual balance, i-check yung mga transaction history. At kung platform-based yung transaction, gamitin yung mga official dispute o mga escrow mechanism kapag ka-available. Dahil yung screenshot, pwedeng ma-edit yun. Ang message, pwedeng burahin yung mga o palabasin sa iba yung context, no? Pero ang properly recorded transaction data ay ibang klase ng evidence. Ang malaking lesson dito para sa mga ordinaryong Pilipino. Kung ikaw ay maliit lang ang kapital sa crypto, baka isipin mo, hindi naman ako mai-scam ng milyon-milyon, maliit lang ang pera ko. Pero actually, mas importanteng matutunan ng security principle habang maliit pa yung amount. Kasi ang unang rule, never assume na anonymous ka sa dahil crypto ang gamit mo. Pangalawang rule, verify before releasing crypto or money. Pangatlo, kailangan mo mag-keep ng record, screenshot, transaction IDs, wallet address, saka mga messages, dates kung kailangan. Lalo na yung dates, mga payment confirmation. Kung may problema, malaki tulong yung mga complete records. At yung pang-apat na rule, huwag magpadala ng crypto dahil lang may nagsabi na urgent. Maraming mga scam yung gumagamit ng pressure na kailangan magmadali ka, last chance na to. Mawawala yung offer, kailangan na ngayon na ipadala. Kapag minamadali ka, humindo ka muna. So, dito na papasok ang blockchain ba is kaibigan ba siya, friend or enemy? No? Ito yung interesting na question dito. Kung ginagamit ng scammer ng crypto para magnakaw, masama ba ang blockchain? Not necessarily. Actually, may irony dito. Ang same technology na ginagamit ng scammer para ma-transfer ng asset ay maaari rin mag-iwan ng permanenteng trail. Imagine mo yung isang notebook na may publicly visible, hindi mo alam kung saan ito, sino may hawak ng notebook, pero nakikita mo yung mga entries. At kung makakuha ka ng mga additional information tungkol sa owner, pwede mong balikan yung previous entries. Ganun yung basic concept. Kaya hindi sapat na isipin na blockchain or anonymous, mas magandang isabihin na yung blockchain is transparent transaction history pero hindi automatic na transparent yung identity. So malaking pagkakaiba yon. So, ang tanong naman dito, paano kung ang long-term direction ay kabaliktaran? Paano kung ang future ng crypto ay hindi naman pala tungkol sa pagiging invisible ng pera, kundi mas transparent na financial system? Imagine yung future kung saan bawat digital transaction ay may permanenteng trail. So, hindi naman ibig sabihin na publicly nakikita ang pangalan mo. Pero kapag may legal authority at sapat na evidence, mas madaling sundan yung movement ng pondo. Parang digital forensic trail. At kung mangyari yon, magiging mas mahirap para sa mga scammers na umasa talaga sa idea na crypto naman hindi nila ako mahahanap. Pero kailangan natin tandaan na ito naman aking haka-haka lang. No? So pwede rin kasi itong gamitin publicly kahit wala kang ginagawang masama. Mas ang malinaw na lesson ngayon ay simple. Blockchain transparency can be powerful tool for investigation. Kaya kung gumagamit ka ng Bitcoin, Ethereum, stablecoin o mga P2P platform, so huwag tayong matakot sa blockchain. Pero wag natin ito maliitin. Dahil ang crypto ay hindi magic money at lalong hindi ito visible cloak. May mga transaction history, may mga digital footprints at kapag may scam, maaaring pagsamasamahin ng iba't ibang piece of evidence para matrace ang galaw ng pondo at makatulong sa investigation. So sa kaso ng 3.7 million na scam na pinag-uusapan natin, ang pinakamalaking takeaway ay hindi lang nahuli yung scammer. Ang mas importanteng lesson dito, hindi sapat na marunong kang bumili ng crypto, kailangan marunong ka rin protektahan ang sarili mo. Kasi yung crypto, yung wallet, pwedeng sa'yo yun. Pero every transaction, pwedeng mag-iwan ng trail. At kung gusto mo na mas maging safe sa P2P at crypto, tanda mo itong tatlong salita na to. Verify, record, think. Verify muna bago magpadala. Record every important transaction at mag-isip bago sumunod sa tao nagpe-pressure sa'yo.
Kasi minsan, ang pinakamahal na lesson sa crypto ay yung lesson na natutunan mo pagkatapos mawalan ng pera. So, ayun. So, kung gusto niyo yung mga ganitong maraming educational commentary tungkol sa crypto scams, blockchain, at kung paano protekta ng pera natin online. So, subscribe na kayo dito sa ating channel para hindi tayo basta-basta naloloko sa bagong digital economy. So, yun lang no, ma'am sir, no, maraming salamat sa inyo lahat at syempre magkita-kita na tayo sa arena. Game on!